Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Tayo po ngayon ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na tayo po ay ginising at tayo po ay may buhay at kalakasan. O hindi ba kayo nagpapasalamat? Pinupuli po natin ang ating Panginoon na sa bawat umaga ng ating pong buhay tayo po ay patuloy na pinapalakas, patuloy na ginagabayan at patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Yan. Welcome po sa ating pong program na pangakong di nabibigo. No? Binabati po namin kayo, lalong-lalo na po ang mga nasa Alicia, Tiradview, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipaculaw, Baler, San Nueva Ecija po, sa Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales at Bulacan. No? Welcome po sa ating pong programa at magandang umaga sa inyong lahat. Pati na rin ang mga nasa south ng Manila, ang nasa Cavite, Laguna, Batangas, all the way to Mindoro. Binabati po natin kayo na isang magandang umaga. Yan. Siyempre, binabati po namin ang nandito sa Metro Manila. Kayo po ay nakikinig sa AWR 89.1 FM. Now, kung meron po kayong mga gustong batiin, mga text message, mga question at gusto nyo humingi ng libreng libro, no? Kayo po ay mag-text lamang sa 0917-1742777. Pati na rin sa 0918-944-7891. Yan. So ano po ba ang mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon? Yan. May malasakit ba talaga sa akin ang Panginoon? Yan ang isa sa mga laging naitatanong, no? It is the global question na meron pong bang malasakit ng Panginoon? Bakit parang hindi naman niya ako dinidinig? No? May mga panalangin tayo tapos parang wala naman sagot ng ating Panginoon. Yan ang nagiging problema. Yan ang mga hinaing ng mga tao ngayon. No? Ang dami ng problema na nararanasan ko, saan siya? Ano po ba ang mga sagot dito? At paano po natin malalaman na nagki-care sa atin ng ating Panginoon? So titingnan po natin ito sa mga sulat sa banal na kasulatan dito po sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kaya naman ang title ng ating pong serye ngayon sa umaga pong ito ay Does God Really Care? Talaga bang nagmamalasakit ang Diyos sa atin? Yan ba? Yan ang tanong sa atin ngayon. Baka hindi natin masyadong nararamdaman o hindi natin nakikita o baka naman hindi natin talaga napapansin o pinapansin. Sa text po natin dito sa 1 Peter 5:7, ito po ang sabi, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Napakaganda po, no? Binabanggit dito sa ating pong teksto. Ibigay daw po natin ang lahat ng ating pong kabalisahan sa ating Panginoon sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin. Lahat daw po ng kabalisahan ay ibigay natin sa ating Panginoon. So, ito po ba ay parang, ito ay konti lamang ba? Half lang ng ating pong kabalisahan ibibigay natin sa ating Panginoon. Sinabi po dito, lahat ng ating kabalisahan ay ibigay po natin sa ating Panginoon. So talaga ba ang ating Panginoon ay nagmamalasakit sa atin? Marami ang nagtatanong niyan, lalo na yung sa mga oras nang meron po tayo mga sakit, no? Yung kapag tayo po ay nalilito, no? At kapag tayo po ay namumroblema, no? At patuloy na ang ating Diyos ay iniisip natin na malayo sa atin. Pero alam niyo po, gusto ng ating Panginoon magkaroon tayo ng personal na relationship sa Kanya. Kaya naman, ihanda na po natin yung ating pong mga notebooks, no? At ating notebooks at ating pong isulat yung ating pong acronym na word natin ay care. C-A-R-E, care. Yan. C, compassion of God is constant. Yung habag daw ng ating Panginoon ay palagi po daw ito, no? Yung compassion of God is constant. Yung letter A, attention to every detail of your life, no? Ang ating Panginoon, pinapansin daw po ang bawat detalye ng ating pong buhay, no? Meron siyang attention sa atin. Our readiness to help and rescue, no? Kahandaan na tumulong ng ating Panginoon at magligtas sa atin. Alam niyo po, ready ang ating Panginoon. Kapag nangangailangan tayo po ay nire-rescue niya. At ang letter E doon sa ating pong word na care.
eternal commitment to you, no? Walang hanggang pangako sa atin ng ating Panginoon, no? Committed ang ating Panginoon. So tandaan po natin, kung iniisip po natin ang ating Panginoon ay parang hindi naman nagmamalasakit sa atin, alalahanin po natin yung word na care. See, compassion of God is constant. A attention to every detail in your life, our readiness to help and rescue, and eternal commitment to you. No? So check po natin, yung unang-una, letter C. Compassion of God is constant. No? Ang habag ng Diyos ay palagi sa atin, no? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po batay sa kung ano ang nararamdaman natin o kung papaano tayo gumaganap. Ang kanyang pakikiramay, yung kanyang pagmamalasakit ay hindi po siya nagkukulang at hindi po ito nagbabago ano man ang ating pinagdaraanan. Hindi po kasi nakabase, no, sa kung anong bagay ang pagmamalasakit ng ating Panginoon. Halimbawa, ikaw nagkasala, hindi na magmamalasakit ng Panginoon. O kaya naman, ikaw ay tumalikod sa Kanya, hindi na magmamalasakit ng ating Panginoon. It is still constant. Ang pinaka nagiging problema lang, kapag tayo po ay nagkakasala, hindi tayo lumalapit sa Kanya. Tayo po ay lumalayo sa ating Panginoon. Kahit gusto tayo na lapitan ng ating Panginoon, kung tayo naman ang lumalayo, wala naman po siyang magagawa doon dahil ayaw naman tayo niyang pilitin. Okay? So Lamentations 3:22-23, ito po ang sabi. Because the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Ano daw po? Sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoon, hindi po tayo nalilipol. No? Na kung titingnan po natin mga kaibigan, kung wala pala ang pag-ibig ng ating Panginoon, ay matagal na tayong nalipol. No? Baka high school pa lang tayo, college pa lang tayo, wala na tayong buhay. Dahil yan ang gusto ng kaaway. Ang ating Panginoon gusto tayo pagbigyan ng pagkakataon na magbago, makilala siya na magbago. Ito po, napakagandang bilanggit dito. Because of the Lord's great love, we are not consumed. So, may buhay pala tayo ngayon, mga kaibigan, dahil mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Ang kaaway nagsisinungaling na sinasabi niya, naku, pinapahirapan ka ng Diyos, binubuhay ka niya para ikaw ay maghirap. No, hindi po. Dahil ang binabanggit po sa atin dito, sapagkat ang kanyang habag ay hindi po nagkukulang. Yung compassion ng ating Panginoon never fails. They are new every morning. Bago ito tuwing umaga. No? Tandaan po natin yan. Tayo ay may buhay dahil mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Pinapahiram tayo ng buhay dahil ninanais niya na tayo po ay lalo pang mapalapit sa Kanya. No? At huwag po nating kalimutan yan. Always, let us always remember that God cares for you and that He loves you very much. Sa Psalm 103:13, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. No? Yung binabanggit po dito ay ang ating Panginoon ay may compassion. Meron po siyang habag sa kanyang pong mga anak. Ang Panginoon ay may habag sa mga taong natatakot sa Kanya. Now, pag sinabi pong fear Him, hindi po ito yung natakot dahil ayaw mapalo, natakot dahil sa baka magalit. Hindi po. Ang fear na binabanggit po dito ay yung respect. No? Kapag sinabi po nating respect, ay meron kayong fear. Tayo ay nirerespeto natin yung magulang natin. Kaya tayo sumusunod sa kanila. No? Mahal tayo ng ating po mga magulang. At tayo'y sumusunod dahil sa mahal tayo ng ating po mga magulang. Minsan napapalo tayo, pero alam niyo po, nung ako ay bata pa, yung lolo ko ang nag-explain sa akin, no, na bakit ako pinapalo. Bakit ka pinalo? Ako kasi po ay ay gumawa ako ng nagsinungaling ako . Bakit nga dapat papaluin dahil ikaw nagsinungaling. Ayaw ng tatay mo, sabi niya, na ikaw ay magsinungaling. Gusto niya maging mabuting tao ka. So, tama po yun.
tayo ay nakakaranas din minsan ng parusa, nakakaranas ng mga bagay-bagay sa mundo dahil gusto ng magulang natin na tayo po ay maging maayos, no, sa ating pong buhay. Si Max Lucado, sabi po niya, God's love for us is not based on who we are, but who He is. No? Ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, hindi po nakabase kung sino po tayo. Kasi, maaaring sabihin ninyo na, mayaman ako, kaya dapat mahal ako ng Diyos. No? Yan ang iniisip po natin, na ako ay mabuti naman ako, hindi naman ako nag-aagrabyado ng mga tao. No? Hindi po doon nakabase ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa atin. Nakabase ang pagmamahal niya dahil yun ang likas ng ating Panginoong Diyos. No? Hindi po niya na mabago yun. Yun ang likas ng ating Panginoon. Mapagmahal po talaga siya. No? At binigay niya nga yung kanyang bugtong na anak para tayo maligtas. No? That's how God loves us. And that's how God's love is. Ang ating Panginoon ay mahal tayo. Sabi ni Charles Spurgeon, His compassion never fail, even when our faith does. Ang kahabagan daw ng ating Panginoon, hindi po nagkukulang kahit na ang pananampalataya natin ay nagkukulang. Kahit pa nawawala ang pananampalataya natin, ang ating Panginoon, mahabagin pa rin sa bawat isa sa atin. Kaya wag po nating isipin that God doesn't care because of His love. He showed His love through giving His Son to die on the cross for us. Okay? So yan po yung C. Compassion of God is constant. Hindi po ito nagbabago. Yung kanyang habag sa atin ay hindi nagbabago. Kaya yung pangalawa po, A, attention to every detail of your life. No? Pansin ng ating Panginoon na bawat detalye ng ating pong buhay. Alam niyo po, ang Diyos ay hindi masyadong malaki para hindi niya mapansin yung mga maliliit na mga bagay-bagay, no, na inaalala ng ating pong mga puso. Nakikita pa po yan ng ating Panginoon. Alam niya ang inyong pangalan, napapansin niya ang inyong mga luha, alam niya ang number, yung dami ng buhok ninyo, bilang ng inyong buhok. Kaya nga, talaga po ang ating Panginoon ay lubos na nagmamahal sa atin. Lahat ng mga nangyayari, naintindihan ng ating Panginoon, nakikita ng ating Panginoon, at kanya ibinubuhos yung kanyang compassion sa bawat isa. Sa Matthew 10:29-31, ito po ang sabi, Are not 2 sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care. You are worth more than many sparrows. No? Minsan nakikita po natin yung mga ibon. Iniisip natin pag yan na nahulog, minsan na nakukuryente, namamatay. Hindi natin iniintindi masyado. Pero nakikita ito ng ating Panginoon. Yung mga nangyayari dito sa mundo, kahit ito ay maliit na bagay, nakikita po ito ng ating Panginoon. Kung ito ay napapansin ng ating Panginoon, hindi ba mas pinapahalagahan tayo ng ating Panginoon? Mas marami kahit marami pa ang mga nahulog na mga sparrow, mas mahalaga pa rin tayo sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante na intindihin po natin yan, mga kaibigan. Sa Psalm 56:8, You keep track of all my sorrows and you collected all my tears in your bottle. No? Talaga po, binabanggit dito sa Psalm ni Haring David ay sinusubaybayan, no, ng ating Panginoon ang lahat ng ating pong kalungkutan at kanyang tinitipon ng ating pong mga luha sa bote. No? Ibig sabihin, alam ng ating Panginoon kung ano yung mga pinagdaraanan natin. Yung pag-iyak natin, yung paghibi natin, ito po ay naririnig. No? Naririnig ito ng ating Panginoon. Sabi po ni Elizabeth Elliot, God is in the details and He never misses one. Ang ating Panginoon talaga, nandyan yung detalye. Nakasulat po yung mga detalye at hindi niya pinapalampas ang kahit isa. Kung tayo man ay napupuno ng lungkot sa ating pong buhay o iniwan tayo ng mahal sa buhay natin, may mga nangyaring hindi magaganda, nakikita po ito ng ating Panginoon. At kanyang
patuloy na inaalalayan tayo. Kaya wag po kayong mawalan ng pag-asa. Meron kayong problemang malaki na kinakaharap, tumawag tayo sa ating Panginoon. At siya ay didinggin niya ang lahat ng ating pong mga pananalangin. Walang nakakalampas sa ating Panginoon. And in all things, no, sa lahat ng mga bagay-bagay sa buhay natin, ang ating Panginoon ay gumagawa sa ikabubuti ng bawat isa. Sabi naman ni Liza Turkhurst, there is no such thing as a little thing to a heart of a loving God. No? Minsan, no, tayo ay pag maliit na bagay na lang, parang ayaw na natin iabalahin ng ating Panginoon. Alam niyo po, sa buhay, lalong-lalo na sa mga magulang, no, walang maliit na problema sa kanyang anak. Nasasabihin lang niya, maliit na bagay lang yan. Mga problema pa rin yun. No? At kung ang magulang ay lubos na nagmamahal doon sa kanyang anak, kahit mga maliliit na mga bagay ay importante sa magulang. Kaya sa ating Panginoon ay ganun din. Walang maliit na bagay, no, sa puso natin, no, na we care that God will not care about. Because if He cares for our whole being, yung mga bagay-bagay na naiisip natin na nagiging problema, ay eto rin naman ay nakaka-apekto or gusto na ating Panginoon na idulog natin sa Kanya. Okay? So yan po, yung letter A, attention to every detail of your life. Napansin ng ating Panginoon ang mga detalye sa buhay po natin. And letter R, readiness to help and rescue. Ang ating Panginoon handa na tumulong at magligtas. No? Ang Diyos po ay hindi lamang po siya nagmamalasakit. Siya ay kumikilos. No? Siya po ay naghahatid, nagliligtas, nagbibigay at nagpapalakas, no? Sa lahat ng mga pagkakataon, tayo po ay pinapalakas sa maraming mga paraan. Kaya kailangan po tayo ay magtiwala sa ating Panginoon because He is ready to help us. Sa Psalm 34:17, ito po ang sabi, the righteous cry out and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the broken-hearted. No? Napaganda po binabanggit dito ni Haring David. No? Ang mga matuwid daw, kapag sila po ay sumigaw, okay, dinidilig sila ng ating Panginoon. Ano pa? Iniligtas sila, no, sa lahat ng mga kabagabagan. Ang Panginoon, mga kaibigan, ay malapit sa mabagbag ang puso. Kayo ay namumroblema o lumapit tayo sa ating Panginoon. Kayo ay nag-iisip na magdesisyon ng isang malaking desisyon o tayo ay dumulog sa harapan ng ating Panginoon sapagkat malapit siya sa bawat isa sa atin. Sa Isaiah 41:10, ang sabi po, so do not fear, for I am with you. I will strengthen you and help you. Huwag daw po tayong matakot sapagkat ang ating Panginoon ay sumasa atin. Papalakisin tayo at tutulungan tayo ng ating Panginoon. Alam niyo po, wala pang pangako ang ating Panginoon na nabigo. Kaya nga din sa programa natin, mga pangakong di nabibigo nandyan. Nakasulat sa banal na kasulatan ng pangako ng ating Panginoon. At ito ay napakagandang pangako sa atin. So do not fear. Huwag kayong matakot dahil ako ay sumasa inyo. Sabi natin, Panginoon, palalakasin kita at tutulungan ka. Hindi pa po maganda na tayo ay nakakaranas sa ating pong buhay ng kapayapaan sapagkat ang ating Panginoon ay nagpapalakas sa atin at tumutulong sa atin. Sabi po ni Charles Spurgeon, when you can't raise his hand, trust his heart. Ito po ay isa sa mga kanta. Kapag hindi mo daw po nasusubaybayan ng kanyang kamay, magtiwala tayo sa kanyang puso. Ang ating Panginoon ay lubos na nagmamahal sa atin. Kailangan po tayo ay magtiwala sa Kanya sapagkat hindi man natin minsan nakikita o nararanasan o iniisip o at nararamdaman ang kamay ng ating Panginoon, nandyan pa rin ang puso niya na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Sabi ni Rick Warren, God is not a passive observer. He is an active Father. Ang Diyos po ay hindi isang observer lamang o tumitingin lamang.
no? Nagsisiyasat lang sa atin. Siya po ay isang aktibong ama, no? Minsan iniisip po natin, no, yung ang ating Panginoon ay parang guard doon sa LRT, no, na binubulat-lat yung mga gamit natin at baka meron kang mali dito o merong ano, hindi po gano'n ang ating Panginoon. Hindi lang siya nag-o-observe, kundi ang ating Panginoon ay kasama natin sa ating pong buhay. So yan po, yung letter R, readiness to help and rescue. At ang pinakahuli, eternal commitment to you. No? May walang hanggang pangako ang ating Panginoon sa bawat isa atin. Yung pangangalaga ng Diyos po ay hindi po ito pansamantala lamang. Ito po ay pangwalang hanggan. No? Naghahanda po siya at siya po ay patuloy na nakahawak sa atin kung tayo po man ay nahihirapan. Binibigyan tayo ng pag-asa, binibigyan tayo ng kapayapaan, at siya ay nandyan, laging nandyan. Yung presensya niya ay lagi nating nararanasan. Sa Jeremiah 31:3, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with an unfailing kindness. Yan po ang talagang totoo na ang ating Panginoon ay umiibig sa atin ng walang hanggang pag-ibig. No? Inilalapit tayo ng ating Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob sa bawat isa. Kung tayo lamang po ay titingin sa ating Panginoon, tayo ay hahawak sa ating Panginoon, tayo ay tatawag sa ating Panginoon, mararanasan po natin ang kanyang walang hanggang pag-ibig. At mararanasan natin yung kanyang walang hanggang kagandahan ng loob. Kaya nga po, no, huwag po nating isipin na ang ating Panginoon ay hindi nag-care, no, sa atin. Huwag lang isipin ang ating Panginoon na hindi nagmamalasakit sa atin. Kundi isipin po natin na ating Panginoon ay laging nandyan na patuloy na lumalapit at nagbibigay ng kalakasan sa atin. Okay? Sa Romans 8:38 to 39, sabi, nothing will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. No? Walang hanggang paghihiwalay ang makakasama po natin dahil wala ni isa dito sa mundo o kung ano pa mang bagay dito sa mundo o kung sino pa mang tao dito sa mundo ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kahit pa ang mga bagay na dumadating sa ating mga problema, hindi ito maghihiwalay maliban lang mga kaibigan, tayo mismo ang humiwalay sa ating Panginoon. Ang sabi po ng isang unknown author, God's care is not seasonal, it's eternal. Ang pangangalaga ng ating Panginoong Diyos ay hindi panapanahon lang. Ito po ay walang hanggan. No? Kaya nga, napaka-importante na matandaan po natin ito. Sabi ni Corrie ten Boom, you are never alone. You are eternally held by divine hands. No? Hindi po tayo nag-iisa kailanman. Tayo po ay hawak-hawak ng isang banal na kamay. Kaya nga napaka-importante, no, sa ating pong buhay. Huwag natin isipin na ang ating Panginoon ay hindi na nagmamalasakit sa atin. Ang ating Panginoon ay puno ng habag. Binibigyan tayo ng pansin sa bawat detalye ng ating pong buhay, handang tumulong sa atin, nagmamalasakit sa atin. Pinakita niya ito sa pamamagitan ng pagkabayubay ng kanyang ama, ng kanyang anak doon sa cross ng Kalbaryo. Tandaan po natin yung ating pong acronym. C, compassion of God is constant. Ang habag ng Diyos ay palagi. A, attention to every detail of your life. Pansin ng ating Panginoon bawat detalye ng ating pong buhay. R, readiness to help and rescue. No? Kahandaan ng ating Panginoong Diyos na tumulong at magligtas. And the letter E, eternal commitment to you. Walang hanggang pangako ng ating Panginoon sa bawat isa. Kapag dumarating po ang mga pagdududa, tandaan po natin na tayo po ay inaalagaan. Kilala ng ating Panginoon. Ang lubos na minamahal ng ating Panginoong Diyos na lumikha ng sansinukob. Manalig po tayo sa Kanya.
dahil siya ay nangangalaga sa atin ngayon. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, Diyos na nasa mga langit ka, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Panginoon, maraming salamat na pinaalalahanan niyo kami na kayo ay laging nagmamalasakit sa amin. Kaya po Panginoon, muli ko po kaming nagtatalaga ng aming po mga sarili sa inyo. Samahan po nawa kaming palagi at maranasan po naming palagi ang inyong pag-ibig sa amin. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Inaanyahan po namin kayo sa susunod nating pagkikita. Nawa po ay patuloy pa tayo na manalig sa ating Panginoon at patuloy na panghawakan natin ang kanyang mga pangakong di nabibigo. Magandang umaga at God bless po sa inyong lahat.